Sa isang iglap, parang naging conference ng United Nations ang Pilipinas. Lahat ata ng malalaking bansa andito na para magbigay ng tulong pagkatapos ni Yolanda. Andiyan ang mga Kano, mga Briton, Australiano at Hapon. Kahit nga yung mga galanting mga Chino, may pinaabot ding tulong. At lahat sila, malaki ang binibigay na atensyon sa iisang lugar, ang Leyte, na isa sa pinaka-nasalanta ng bagyo. Mga kapatid, matapos po ang hagupit ni Bagyong Yolanda, makikita po natin ang nangyari po sa Leyte. Ang mga Amerikano at mga Hapon tumutulong sa mga Pinoy na survivors. Pero mga kapatid, 69 years ago, hindi po ganyan ang sitwasyon. Alamin po natin dito sa History. Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Ayon sa history professor sa UP na si Dr. Ricardo Jose, nagsimula naman daw talaga sa kasaysayan bilang magkakampi ang Japan at Amerika. The early part of the 20th century, allies pa nga sila sa World War I. So hindi sila magkalaban. It's only after World War I na medyo naging suspicious na sila of each other. And kasi hawak ng Amerikano yung Pilipinas, sabi nila baka ma-threaten ang Pilipinas ng Hapon. And from the 1920s onward, medyo ang paningin ng Amerikano sa Japan was threat. Ang paningin ng Hapon naman was also, instead of being an ally, parang threat na rin yung Amerikano. So from that point on, may mga plano sila to go to war. Pero sa ambisyon ng Japan na dumami ang sakop nito, na bad trip ang Amerika. Lalo na at tinatarget pa nito ang mga teritoryo na ng US. Next to Hawaii, Pilipinas na ang posibleng atakihin nito. Kaya noong December 26, 1942, idineklara ng nooy commander ng US Army Forces in the Far East o USAFE at ang tunay na rockstar ng digmaan sa Asia-Pasifiko ng World War II na si General Douglas MacArthur bilang isang open city ang Maynila. At dahil dumating na rito ang mga Hapon, nag-May I Go Out naman si General MacArthur, si Presidente Manuel Quezon at Vice Presidente Sergio Osmeña at ang buong pamahalaan ng Pilipinas papuntang Australia. Pero hindi umiskapo si General MacArthur na hindi binitawan ang pamosong katagang ito. Sa Leyte, nag-May I Return ang lolo mo. Kasama niya pa si Osmeña at si Carlos P. Romulo. Namuntik na raw malunod dahil sobrang liit, yun ang joke. He really had the flair for drama, pero he's also military genius. Came with the territory. Mga kapatid, marami pong mga barko ngayon ang nakadaong sa Leyte para sa rescue operations. Pero 69 years ago, ibang-iba ang sitwasyon. 209 ng mga barkong pangdigma ng Amerikano ang nakipaglabanan sa 67 na barkong pangdigma ng mga Hapon. Ito po tinatawag na the Battle of Leyte Gulf na nangyari noong 1944. Ang tinuturing ito na pinaka-matindi na naval battle sa modern history, mga kapatid. Sa paliwanag ng military historian na si Professor Jose Custodio, ganito raw ka-epic ang Battle of Leyte Gulf. This was the end of the Imperial Japanese Navy. After the Battle of Leyte Gulf, hindi na sila naka-recover na dito. No? Lahat ng assets nila, lahat ng vessels nila na pwedeng gamitin sa battle top, dinala nila dito. No? And they lost many of their ships here. Americans also, alam nila, importante ang Philippines. Kaya kinumit nila
halos buong Navy nila dito sa Philippines. Bakit? Kasi both sides, alam nila na ang Philippines will become the staging base for the invasion of Japan. Pero ang chismis, ayon kay Professor Bernard Arganilla, isang military historian at guro sa UP Manila, Taiwan daw dapat ang gagawing daanan ng mga Amerikano sa pagsugod sa Japan. Unang-una, ang pinagpipilian ng mga Amerikano, MacArthur at saka sila Nimitz, ang daan ba papuntang Japan, Pilipinas o Formosa, Taiwan? Nanalo yung Pilipinas. Kasi mahirap naman na dumiretso sila sa Japan. Sa likod nila, may 250,000 pang Japanese troops, buo pa yung Navy, may ipit lang eh. At syempre, todo suporta ang Allied Forces at Amerika kay MacArthur. Hindi lang US operation ito, pero yung Australians nagpadala ng 2 cruisers, may mga landing craft sila. Yung British, meron silang isang ship. And then sa ground forces, meron din silang, may ground forces din yung Australians sa atin. Ang grupo nila General MacArthur, pinaghandaan daw ng mabuti ng mga Hapon. So from Brunei, they would go to the Philippines. At since maraming mga straits nga doon, mahahati sila. But the Japanese would try to use this as an advantage. Gagawin nila, papasok sila sa Samar, tapos sa Surigao, at magkakaroon ng tinatawag na pincer movement. So matatrap ang Amerikano sa gitna kasi may 2 persa. At para malin lang daw ang malalaking aircraft carrier sa mga Amerikano, kasama rin sa plano ang pagpapadala ng mga decoy. This was made up of the aircraft carriers ng Japan, yung remaining aircraft carriers ng Japan na halos wala ng eroplano. Ang role niya is malure yung aircraft carriers and battleships ng Americans away from the landing area. No? Now, kapag nagawa yan, papasok ngayon yung central force ng Japanese, which is led by Kurita. Itong central force na to, ito yung Japanese battleships. Pag nakaabot sila sa landing area ng Americans, titirahin nila yun, sisirain nila lahat yun. At syempre pa, para kumpleto, si General Yamashita ng Japan na nasa Luzon, nagpadala rin ng resback sa Leyte. So parang may siso yun. Nandun yung mga Hapon, naglanding yung Amerikano. Siyempre, para manalo ka, doblehin mo yung pwersa mo, dadagdag yung Hapon, dadagdag yung Amerikano. Na pag natalo sila sa Pilipinas, the Japanese Empire is lost. Pinaghahandaan ng mga Hapon yon. Pero siyempre, they never really believe na kakayanin ng mga Amerikano. After 3 years, tinupad ni MacArthur ang kanyang pangako. Sa Leyte, nag-May I return ang lolo mo. Kasama niya pa si Osmeña at si Carlos P. Romulo. Namuntik na raw malunod dahil sobrang liit, yun ang joke. Mga kapatid, sobrang grand entrance ang ginawa ni MacArthur. At meron pa mga estatwa sa Palo, Leyte para markahan ang okasyon na yon. I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Ayun nga, may flair for drama. Saka alam mo naman tayo, personalist eh. Eh wala naman siyang katapat na personality. He really had the flair for drama, pero he's also military genius. Eh, came with the territory. Yun nga lang, sa paghagupit ni Yolanda, medyo hindi atak kinaya ni Carlos P. Romulo ang matinding hangin at agos ng tubig. Of all the statues, di mo matatangkad si MacArthur, si Sutherland, pero ba't hindi sila bumagsak? No? Bakit si Romulo pa man din yung pinakapandak pa? Kung tutuusin mo, mukhang all set na naman daw yung plano ng mga Hapon at mukhang solido ang kanilang military strategy. Meron sila para sa himpapawid, meron para sa kalupaan, at syempre meron din para sa karagatan. Yun nga lang, meron silang isang super sablay moment. Umepekto naman ang una nilang plano, ang linlangin ang malalaking aircraft carriers ng mga kano. So yung nangyari was, yung naiwan sa Leyte was essentially yung battleships, yung maliliit na barko, and very small aircraft carriers. So in that sense, kumontik na nanalo sana yung mga Hapon.
Pero medyo inalat na sila sa mismong pagsugod ng kanilang mga battleships. So what happened was dalawa yung pincers na yun na iipit sa Amerikano. Yung isa on schedule, yung isa na delay by about 6 hours. So what happened was since dumating yung isang first about midnight, handa yung Amerikano to face them at natalo sila kaagad. The other one arrived at about 6 a.m. at medyo handa na din yung Amerikano to face them. Minalas na nga talaga mga Hapon. At kahit pa ang dalawang warships nila na tinuturing na pinakamalalaki ng panahon na yon, ang Yamato at Musashi, wala na raw naging panama sa mga pwersa ng mga Amerikano. Yung American ships na destroyers lang to na napakaliit, kinakalaban nila yung mga Japanese battleships at cruisers. So, maraming acts of bravery doon, no? Pero, diyan ka mabibilib sa mga Hapon. Hindi sila basta-bastang sumuko. So since hindi na kaya ng vapor nila, yung battleships nila, ginawa nilang suicide fighters na lang. So from the Philippines, nag-atake sila pero one-way trip. May bomba yung eroplano at tinatamaan yung mga barko. At maraming lumubog dun. So parang last-ditch effort nila ito. Bagamat inabot lang ng 4 na araw ang labanan na ito sa Leyte Gulf mula October 23 hanggang 26 noong 1944, ang labanan sa lupain ng Leyte inabot pa raw hanggang Mayo 1945. So 2 months after Leyte, nag-invade sila sa Mindoro, December. And then nakuha nila yung airfields na pwedeng isuporta ang invasion of Luzon. And by January, nasa Luzon na sila. And then Manila, and then the rest of the Philippines. But talagang grabe yung labanan pa. No? Leyte was just the start. So it was a very complex, very painful fight after that. At mula noon, hindi na raw nakagawang makabangon pa ng pwersang pandagat ng Japan. Yung importansya ng Battle of Leyte Gulf was, it was the last attack by the Japanese Navy. After that, hindi na major force. Ang karanasang ito, mas lalo namang daw pinatindi ang bonding ng Pilipinas at Amerika. Ang katibayan daw niyan, ang ribulto ng paglanding nila MacArthur. Pwede natin tignan yan as cooperation that we had with the Americans, no? That this is a time that we were allies, no? In that stages, makikita mo lang na hindi lang Amerikano nandun si Romulo at si Sergio Osmeña nandun, no? So, but that's a symbol of international cooperation. We can look at it that way. Yun nga lang, sa paghagupit ni Yolanda, medyo hindi atak kinaya ni Carlos P. Romulo ang matinding hangin at agos ng tubig. Of all the statues, di mo matatangkad si MacArthur, si Sutherland, pero ba't hindi sila bumagsak? No? Bakit si Romulo pa man din yung pinakapandak pa? So I think it's very ironic and very, sabi natin siguro, symbolic because of all the people in that group, si Romulo yung pinaka-pro-American pa man din. Pero wala na yatang mas magiging symbolic pa kesa 69 years after ang makasaysayang digmaan, muling nagtagpo ang puwersa ng mga Amerikano at ng mga Hapon sa Leyte. Pero sa pagkakataong ito, para sa isang mas dakilang dahilan. Yung original United Nations, January 1, 1942, binuo bilang hindi lang simbolo, material na cooperation para mas magandang mundo. Because of Yolanda, itong mga dating mga magkatunggaling mga puwersa, yung America, Philippines, Japan, ngayon are cooperating once again. The important thing is hindi na sila lumalaban, hindi na sila kaaway. So to me, it's a good sign na they're working together. One thing siguro na realize ng Hapon din was, since maraming Hapon na namatay sa Leyte, it's a way of also trying to satisfy the dead of both their dead, the Americans and the Filipinos. Kung noong 1944 ay nakita natin kung paano magdurugan sa digmaan ang dalawang superpowers. Matapos ang Bagyong Yolanda, mga kapatid, nakita po natin na ang kapangyarihan sa militar ay maaari naman palang gamitin hindi para kumitil ng buhay, kundi para magligtas
ng maraming mga tao. At yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera. Nakita na namin ang Yamashita Treasure. Mga bata, bilisan nyo. Tara. Buksan na natin yan dito. Mga kapatid, hindi lang po sila June ang namamangha sa Yamashita Treasure. In fact, 5 dekada na itong hinahanap ng mga treasure hunters all over the world, mga kapatid. Pero, ito, ang labo lang eh. Kasi magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung totoo nga ba itong kayamanan ni Yamashita. Nako, alamin natin dito sa history. Ayan, bukas na. Ayan na! Ang laki! Dito! Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. I have ordered. Simulan natin ang kwento kay Makoy, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit kanyo? Kung meron daw kasing yumaman dahil sa treasure hunting, siya na yun. Ayon ito sa military historian na si Bernard Carganilla. Bago pa nag-martial law, parang sinasabi na nga na may nahanap siya eh. Na yun talaga yung source ng kanyang wealth eh. Nakalagay pa sa Marcos Chronology Report ni Charlie Avila, isang kritiko ni Makoy, nililigawan pa lang daw di umano si Imelda ni Ferdinand, dinala siya nito sa isang bangko na naglalaman ng sandamukal na ginto. Bago pa man naging presidente si President Marcos, mayaman na siya. At ang source ng yaman niya, according to some people, ay dahil nahanap niya ang gold ng mga Hapones. Ang sinasabing kayamanan, walang iba siguro kundi ang Yamashita's Treasure. Pero teka, ano nga ba ang Yamashita's Treasure? At isa pa, sino si Yamashita? Ayon sa Defense and Security Analyst na si Profesor Jose Custodio, magaling na military strategist itong si General Tomoyuki Yamashita. Yamashita kasi was a popular figure, no? Commander pa of the 14th Area Army dito sa Pilipinas, no? Beginning October 1944. Bago nun, ang tawag nga sa kanya is Tiger of Malaya because siya yung nagpabagsak ng British Empire dito sa Southeast Asia. Ang pagiging matinik niya, subok na raw hanggang sa pagkamkam ng mga war loot o yung mga nakaw na yaman ng mga bansang sinakop ng mga Hapon. Ano ba makukuha mo sa Burma, halimbawa? The gemstones. Ano makukuha mo sa Thailand? Jade. Ano makukuha mo sa Singapore? Di yung gold ng mga Chinese doon. So, pinaghalo-halo na yan. Ang nangyari, nung pagpunta niya sa Pilipinas, dinalasin niya sa Pilipinas. And there were many sites daw na ipapasok niyan sa mga kuweba, no? O ibabaon sa lupa. Ang siste, meron pa raw ginawa na mapa. Ayon sa mga kwento, meron daw 172 na mga burial sites na iniwan itong mga Hapon. 138 sa lupa at 34 naman daw sa dagat. Grabe tol, dito siguro yun. Dito sa Google Maps eh. O, ayan o. O, dito yung kayamanan na hinahanap na. Isang laan yan eh. Isang laan ba yan? Marami. Yun ang isa. So, ngayon, may karera. Yung mga Hapones mismo na veteran, na tingin nila, matitrace nila, Americans and Filipinos, na tingin nila may hawak silang mapa. Kaya sabi ko, continuing crime yan eh. Pero kung tutuusin,
OA naman yata sa dami yung 172 na burial sites. E nung pagpasok ni Yamashita sa Pinas noong 1944, pabagsak na raw ang puwersa ng mga Hapon. Kaya tanong ng ilang historiador, saan ba sila nakakuha ng time para maglibing ng yaman? I will not discount the fact na mayroong treasures ang mga Japanese na nakuha nila sa kanilang Southeast Asian na pananakop at dinala sa Pilipinas at naiwan siguro nila sa kanilang pagtakas during the war. But whether it is 172 sites, I doubt. Whether ganun karami yun, I really doubt. Totoo man o hindi, sadyang may pakpak ang balita. Sa pagtatapos nga ng World War II, hindi na napigilan ang pagkalat ng chismis tungkol sa naiwang yaman daw ng mga Hapon. Some of these people, some unscrupulous people kasi, they sell their services, iispatan nila, mukhang nga na to, madaling utuin to. Sasabihin nila, may treasure dito. Then sila na-hire sila, then pinabayaran sila. So kumikita sila. So it's nagiging parang cottage industry yan, ng mga guide kita, ganon. Hanggang sa pagdating ng dekada 70, isang tao ang lumitaw at nagsabing natagpuan na raw niya ang pinakahanap-hanap na Yamashita's treasure. Yan, sama-sama pa kasi kayo eh. Wala namang ginto doon, bomba yun eh. Ikaw talaga. Google mo na. Hindi naman yung tunnel na yan eh. Wala naman Yamashita dyan. Taong 1971, pagkatapos sa isang dekadang paghahanap, nakita ng isang nagngangalang Rogelio Rojas ang Yamashita's treasure sa Baguio. At siyempre, kumpiyansa si Kuya. Alam mo bakit? Kasi sabi niya, mga Hapon daw mismo ang tumulong sa kanya. May anak siya ng Japanese soldier na nakausap at dinetail yung location ng treasure na iniwan ng kanyang tatay sa Baguio. Siya yung locksmith, yung gumagawa ng susi. Pero siya part-time treasure hunter. Ano nangyari, Nakahanap sila. At ang nahanap nila, ang daming treasure na nahanap. Kasama sa mga natagpuan daw nila, ang Golden Buddha. May taas sa 3 talampakan at bigat na 2,000 pounds. Pinasuri ang Buddha at napag-alamang meron itong 22 karat na ginto o 92% na purong ginto. Tapos yung Golden Buddha na ito, nabubukas yung ulo. Pagbukas sa ulo, daming mga diamante sa loob. Nakuhanan siya na hawak yung Golden Buddha na yun. Yung nga lang mukhang may nakatunog sa bagong yaman ni Rojas at pinahalughog pa daw ng tiyuhin ng Makoy na si Judge Pio Marcos ang bahay nito. Ang ending, bugbog sarado si Rojas, kumpiskado pa ang Golden Buddha. Sino yun, Tol? Sino? Tara na, wala namang ginto dyan eh. Lumabas ngayon si Rogelio Rojas. Pumunta siya sa Senado at sinabi niya, kinuha ng mga tauhan ni President Marcos yung Buddha ko. So, ano nangyari? Di naging malaking kontrobersya siya. Nagamit pa raw si Rojas para sa black propaganda laban kay Marcos. Hanggang sa iba't ibang spekulasyon na rin ang lumabas. Something happened between both of them and si Rojas, parang gumante, ito na yung pinagsasabi niya. So, parang ganon ang feeling ganyan. Kasi it's too sketchy. The Golden Buddha might have been just one of those particular stories also that tended to spin out of hand already. Before martial law, may mga lumitaw na litrato kasi kasama sa mga rally-rally nga yung claim ni Mr. Rojas. Kita ko na yun. Meron siyang parang pinangahawakan. Pinagdudahan din kahit ang pagiging totoong ginto nito. May mga dispute sa Golden Buddha. Sabi daw, bronze lang daw yun, nickel, bronze plated. So mga ganyan-ganyan kwento, Sinabi nila na ito na yung Buddha mo. Nung tinignan niya yung Buddha, na katulad yung itsura nung Golden Buddha na nakita niya, ayaw bumukas yung ulo. Hindi yun yung Buddha niya. Kahit sariling anak ni Rogelio, may pasabog rin.
there was a news item about his own son saying that he never found the golden Buddha. So parang even in his nagkakaroon ng contradictions din, no? Pero hindi nagpatinag si Rojas noong mapatalsik si Marcos at lumipad pa Hawaii. Nagsampa si Rogelio ng kaso sa korte sa Amerika. Pinatulan siya ng US courts. Tapos hindi lang yan, meron mga authors pa nga na pinatulan din siya. And actually made a very complex story na that pinning even the royal family, the Japanese royal family dun sa looting. Naging masalimuot ang takbo ng kaso. Pero sa huli, naglabas ng hatol ang korte sa Hawaii. Nadiskubre ni Rogelio Rojas ang Golden Buddha at ninakaw ito ng mga tauhan ni Marcos. Yung insidente kay Rogelio Rojas, yun yung isang ebidensya na mayroong ng treasure yung mga Japanese. But whether madami yun, hindi natin alam. Pero kung World War II yun o hindi natin masabi. Hindi naman tayo Buddhist so saan manggagaling yun? O basta ha, hati-hati tayo ha. Total, ako naman gumastos dito. Syempre, mas may konting... Oo. O basta ako may pandot ako sa mga boys ko. Ganon? Oo. Pinutunayan man ang hatol na to na may natagpuan ngang kayamanan itong si Rojas. Marami pa rin nagtataas ng kilay na yung natagpuan niya nga ba yung kayamanan ni Yamashita. At mas mahalaga, meron nga ba talagang kayamanan si Yamashita? Labo mo! Ano ba ba't kayo sunod na sunod? Eh baka alam mo kung nasaan yung Yamashita wala sa GPS eh. Ano alam ko dyan? History to, tol eh. Kaya nga, di ba history yun? Eto, para lalo ka pa ma-depress ha, may kumalat na haka-haka na pinakalat lang daw ni Marcos itong kwento tungkol sa Yamashita's treasure para maipaliwanag ang kanilang labis na yaman. Dapat tumira na lang tayo ng sanlaan. Huwag ganun, tol. Ganun, tol. Nagsangla na lang tayo dapat. Dapat yung sabihin mo, wag ganun. Abay, ganun. Noon ngang 1992, sa pahayagang Manila Bulletin, isiniwalat ni Imelda Marcos na galing nga sa mga Hapon daw ang kanilang yaman. Imelda saying that also now. Yung wealth namin ang galing kay Yamashita, no? So that doesn't necessarily mean that what she's saying is really true, no? Na meron talaga. Ito say way na parang sabihin nila na wala kaming liga kinuha namin is all proper, no? It's all properly no? So that is a thing regarding Yamashita treasure, no? People have been using it for their own personal agenda. Sospecha pa ng iba, depensa lang daw ito para magkaroon ng paliwanag ang biglang pagyaman ng mga Marcos. Noong naging presidente siya, 1966, no? Nasalaan niya 189,000 lamang ang kanyang wealth. So, according to the documents na kanyang fina-file mismo sa gobyerno, hindi siya ganun kayaman. For some historians, parang kaya meron daw Yamashita treasure na legend ay dahil gusto maniwala tayo dito para ma-justify yung wealth ng mga Marcos. Panakipbutas lang din daw ito para sa mga nakamkam nilang ginto sa Central Bank. Mayroong mga nagsasabi, no? allegedly, na tinutunaw daw ang mga gold reserve, yung ilang gold reserve sa Central Bank at nilalagyan ng mga Japanese characters. Isa pang puna ng mga historiador tungkol sa kwento ng Yamashita's treasure, bakit ka nga naman gagawa ng mapa kung saan itinuturo mo ang mga tinatago mong yaman? Hindi ba? Bakit ka gagawa ng mapa na merong obvious na gold Japanese character na dito matatagpuan ng gold? Sabi, itatago mo yan. Hindi mo yan isasabihin na gold dito. Kung gagawa ka ng mapang ganun. Mas maraming tanong kesa sa sagot. Kaya nga hindi mawala-wala ang paniniwala na urban legend lang itong Yamashita's treasure. Pero etong tanong, ganun nga ba ka-imposible na mag-iwan ng tagong yaman itong mga puwersa ng Hapon? Kasi generic term yung Yamashita treasure Lahat ng Japanese war booty,
tapangalanan nilang Yamashita Treasure. Pag sinabi nating Yamashita Treasure at ang pinatutungkalan natin yung war booty ng Hapon, totoo yun. Meron talaga. Una-una, lahat naman ng gera, ang sundalo, alam niya, pwede siya mag-war booty. Malamang meron yan somewhere, but it's not Yamashita and it's not as huge as it's being said. But there's something stashed out there, no, hidden or whatever. No, you're just waiting to be found. And not kasi you cannot say in absolutes na totally wala. No, mahirap yung ganun. Totoo man o hindi, asahan nating magpapatuloy pa rin ang mga haka-haka tungkol dito. Unang-una, tungkol sa ginto yan eh. So may attraction talaga yan. Parang Goonies pa yan eh. Remember, parang Goonies. Number 2, World War II eh. Number 3, merong hint ng political intrigue. I predict there's going to be a movie. Ako, feeling ko talaga. Magkakaroon ng Indiana Jones and the Yamashita Treasure. Feeling ko yung mangyayari yan. Kasi ganoon talaga ka-durable ang ano to. Yan ang ating Loch Ness Monster. It's never going to die. No, ganoon yun, no? Kathang isip man o estratehiya ng mga nasa kapangyarihan. Gusto kong malaman, itong patuloy na pag-iral ng kwento tungkol sa Yamashita's Treasure, ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa ating pagkatao bilang mga Pilipino? Kanina ka pa spill ng spill dyan eh. Wala naman yung Yamashita Treasure eh. Punta lang ako kay Xiao Chua, baka mas alam niya pa. Hindi mo sabihin kung hindi mo talaga alam eh. Sunod kami na sunod sa'yo. Sa people. Because of our poverty, kaya tayo natutuwa sa mga ganitong kwento, no? And siguro, pwede mo ring sabihin na kung inimbento man ang Yamashita Treasure, merong mga tao na ginagawa tayong gullible. Mag-iingat tayo sa akala nating history. Pero hindi pala siya history. No? Hindi pala siya gold. Hindi pala siya mahalaga. Tanso pala siya. Kung hindi man bato. 'Di ba? Na pinapakain sa atin, no? Dahil tayo ay gutom. Grabe talaga mga kapatid, basta kayamanan ang pinag-usapan, basta ginto. Nako, walang katapusan ang kwentuhan. Ika nga ng philosopher na Spandau Ballet, you've got the power to know, you're indestructible, always believe in, mga kapatid. At yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera, nagpapaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mga kapatid, mabuhay ang history. Dito na yung ginto. Oh, yata di ako sigurado. I-NLEX to eh! NLEX to eh! Tawagan na natin tatay ko, may acetylene doon! Tara! NLEX to eh! Tol, ba't ganyan? Pero ba acetylene nyo? Taong 1935, ginulantang ng picture na ito ang buong mundo. Mga kapatid, galing ito sa Cabuyao, Laguna. 56 sa mga bangkay daw ang mga may tama sa likod. Sila po ay mga miyembro ng grupong Sakdalista at ang pinuno nila ay ang makatang si Benigno Ramos. Mga kapatid, ang mga Sakdalista ay isa sa mga pinakamalalakas noong panahong yon na sumisigaw ng ganap na kalayaan mula sa mga Amerikano. At mainit ang dugo nila sa taong ito, kay Manuel Quezon. Pero di magtatagal, ang tinuguriang mga makabayan pagdating ng mga Hapon ay naging makapili. Anyari, mga kapatid, balikan po natin ang malungkot na kwento ni Benigno Ramos at ng mga Sakdalista dito lamang sa History. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Magsisimula ang kwento natin sa isang mahusay na makata mula Bulacan, si Benigno Ramos. Benigno Ramos is from Bulacan, Barrio Taliptip. Taliptip. So, kababayan niya sila, Marcelo H. Del Pilar. So, talagang makikita mo na dugong bayani or may influence. Pinanganak siya roughly February 10, 1893. At ang unang trabaho niya ay writer, tagasulat. Sa mga pahayagan na El Ideal, Liwayway, mga magazine, El Renacimiento. So, yun po yung mga naging trabaho niya at first. Di nagtagal, may nakapansin sa mga talento ni Benigno Ramos. Yan ay walang iba kundi ang nooy Senate President na si Manuel Quezon, na inappoint siya bilang Senate Clerk noong taong 1922. Pero, after 8 years,
nag-away ang mga lolo mo. Ang pinagmula ng away, isang walkout sa isang eskwelahan. Amerikanong guro, bahagi ng mga, syempre, yung mga Thomasites, so, nagturo sa mga Pilipino. Medyo ano siya, racist, no? May mga comment siya sa mga Pilipino, estudyante. Tulad halimbawa na, yun, mga unggoy daw ang mga Pilipino. Kumakain daw ng mga kamote ang mga Pilipino. So because of yung mga racist na remarks, nag-walk out yung mga estudyante niya. So nung time na yun, ang side na pinili ni Benigno Ramos is yung side ng mga mag-aaral. Binalaan ni Quezon na bumalik ka. Pero ang pinili niya is sa mga posisyon, sa mga pwesto ng mga nagpo-protesta ang mag-aaral laban dun sa Amerikanong guro. Hunyo 28, 1930. Matapos siyang magbitiw kay Quezon, formal lang tinatag ni Ramos ang pahayagang sakdal. Hulyo 5, 1930, inilabas ang kauna-unahang edisyon ng pahayagan na nagkakahalaga ng 2 piso at 50 sentimos. Ang pangalang sakdal ay hango sa tanyag na J'accuse na liham ng manunulat na Pranses na si Emile Zola. I-tagline sila, malaya, walang Panginoon, kundi ang bayan. So makikita mo, sino talaga ang boss, di ba? Ano? So from below. So once lumabas po yung newspaper or yung payagan ng sakdal, masigit na makikilala ng mga tao na, ay, oo, yan nga po yung aming hinihingi na sa loob ng 3 dekadang pananakop ng mga Amerikano. Galit sila kay Quezon dahil para sa kanila, hindi siya tapat sa paghingi ng kalayaan ng Pilipinas. Talo ang La Solidaridad. Oh, kasi di ba? Expose ang sakdal. Puro expose. At binabakbakan talaga sila Quezon. Ang mga tunay na kolorom, ang mga oportunista ay sila Quezon, Osmeña, Trujas. Wala yan sa La Solidaridad. Sapagkat ang La Solidaridad, ang layunin ay maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas. Laman nito, hindi lang ang mga maanghang na panulat, kundi pati rin mga tula. At dahil mukhang natumbok ng pahayagang sakdal ang sentimiento ng karamihan laban sa mga Kano at kay Quezon, hindi naman katakatakang kumalat ito sa Central at Southern Luzon. Ang kwento pa nga, ang isang kopya raw ay kumakalat hanggang sa 10 kamay. Pero bakit nga ba sila bad trip kay Quezon? Gwapong, kapal pa ng buhok. Sapagkat maski na sinasabing langit ang naging kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng Amerikano, ang nakatikim lang ng langit, ng paraiso, ng sarap ng buhay, ay yung mga kapitalista, yung mga sindero, mga miyembro ng establishment. There was no prosperity during the American period. There was prosperity to those who collaborated with the Americans. Taong 1933, dahil sa laki ng impluwensya ng pahayagan, tinayo ni Ramos ang Partido Sakdalista na sumalang na rin sa politika. Genuine opposition ang asta nila. 3 isyu ang tinututukang plataforma nito: edukasyon, ang kontrol ng US sa ating ekonomiya, at sila na rin ang orihinal na anti-US basis movement. Walang boses ang ordinary people. Kaya parang in that sense, yung idea na walang boses ang Pilipino, sinasabi ni Benigno Ramos, bigyan natin ng boses ang mga masang Pilipino. That became very, very popular. Kasi talaga nakita na wala silang justice, this is before the mga court system ni Quezon. So talagang wala silang access sa courts, they were being maltreated by landlords, tapos pati yung police, yung constabulary, talagang minamaltreat sila. So it was really, nakikita nila talagang anong klaseng sistema ito, bulok na sistema ito. Noong 1934 elections, ang daming nanalong mga kandidato ng Partido Sakdal. Nakapaghalal ang mga sakdalista ng 2 yata na assemblyman, 3 gobernador ng lalawigan at maraming mga alkalde. Lalong-lalo na sa mga lalawigan ng Bulacan, ng Cavite, Laguna at Tayabas. Pero kalaunan, ang sumisidhing damdamin ng grupo na uwi na sa madugong labanan. Ay, Manuel Luis Quezon. Noong 1935, dahil sa kawalan ng tiwala sa mga namumuno, nagdesisyon ang mga pinuno ng lapi ang sakdal na mangampanya sa mga baryo para i-boycott ang parating na plebisito para sa konstitusyon ng Commonwealth. Pero ang ungas na Governor General ay naglabas ng kautusan. Bawal daw ito. Ang ending, kulong ang maraming sakdalista at binawi ang kanilang mga permit to rally.
So yung breaking point actually was the Constitution of 1935 or yung magiging Commonwealth Constitution. So they were against that kasi kung tatakbo talaga yung Commonwealth government, wala silang boses na naman, yung old ruling elite will be there for all time, hindi naman magbabago yung sistema ng society. Nako, nangangamoy away na to, it's armadong pakikibaka. Kaya noong hating gabi ng May 2, 1935, daang-daang mga maglulupa ang lumusob sa mga munisipyo ng Bulacan, Cavite, Rizal. Pero ang pinakamadugong tagpo ay nangyari sa probinsya ng Laguna. May 2, 1935, dito sa Cabuyao, Laguna, daang-daang mga sakdalista ang lumusob. At dito lang sa Cabuyao, nagtagumpay ang mga sakdalista. Nakuha nila ang munisipyo na nooy katapat ng simbahang ito. Pero mga kapatid, nung lumusob ang constabulary, ang ending 56, o depende kung sino paniniwalaan mo, 57 ang mga napatay na sakdalista. At sinasabi na dyan sa lugar na yan, dati may puno ng akasya, dyan daw tinambak ang mga katawan ng mga napatay. At ito na lang ang tanda, no, nagsisilbing alaala ng malagim na pangyayaring yon. Tinuro pa nga ng Cabuyao historian na si Benedict Librojo kung saan ang mga tama ng mga bala sa simbahang ito. Shocking kasi nga 56 bodies were dead after when the smoke of the battle cleared. Yun ang term na ginagamit nila. 56 bodies were dead. Ipinail dyan parang to scare pa people. Takutin na, kita nyo ang nangyayari sa mga rebelde na lalaban sa pamahalaan. Pero itong pangyayari, gumimbal sa mundo. Very bloody ito. No? Parang na-shock yung buong bansa, na-shock yung US, na-shock yung buong mundo actually na karoon na ganun. And yung siguro na-displace ito, na-overshadow ito, anong nangyari ng gera. What made it more controversial, of course, was yung response ng government sa kanila. They used force. Imbes na mag-negotiate o mag-usap, what's wrong with this, bakit dinala nila yung constabulary at dinala yung police. And instead of asking questions, nagbarilan sila. At ang nanguna ng pag-aaklas dito sa Cabuyao, Laguna, ay ang nag-iisang babaeng leader ng sakdalista, yung tinatawag nilang Generala, si Salud Algabre. Salud Algabre na maganda din pang pelikula yung ano niya kasi beauty queen, maganda kasi matangkad siya, maputi. Dahil peasant siya, nakakatuto, nakakaintindi kasi nag-aral naman siya sa Manila. Kaya ang tawag sa kanya Salud Generala Algabre. Para sa apo ni Salud Algabre na si Etoy Castro, sobra raw ang malasakit ng kanyang lola Salud para sa mga magsasaka. Dati ang membership ng Lapi ang Sakdalista ay limitado lamang sa mga kalalakihan, pero si Lola Salud ang tanging babaeng miyembro ng Lapi ang Sakdalista. Bumibili siya ng maraming dyaryong sakdal, sarili niyang pera, ang layunin niya ipamigay sa mga taga-Cabuyao. So, ganyan na lang yung kanyang dedication tungkol sa kilosang ito. Tapos, naglilibot siya sa lugar ng Cabuyao para magkumbinsi sa mga tao na sumapi sa kilusan. Nabawasan di umano mga miyembro ng sakdalista pagkatapos ng masaker dahil na rin sa takot. Makikita mong, pagkasapi ka pa na ng sakdalista, ganyan ang mangyayari sa'yo. Kaya they suffered a decline in membership. Papatayin ka. Kawawa sila. Kawawa talaga. Ito pang isang chismis. Wala raw kaalam-alam sila Benigno Ramos sa pag-aaklas. At ang chismis pang isa, baka na raw dyan ni Quezon. Kasi pag tinignan mo, sino ang makikinabang? So, nung nagkaroon ng uprising, na ang tao, bumoto ang tao for Tidings McDuffie. Ang sumusulong po, ang nagsusulong ng Tidings McDuffie is Manuel Quezon. In fact, nasa Japan daw noon si Benigno Ramos na humihingi ng tulong mula sa mga Hapon. At nung humina ng suporta ng sakdalista, lalo na sa mga rural areas, tinatag ni Ramos ang partidong Ganap. There was this Ganap party, which also ran for the elections in 1940 and then recognized ito. So it was pro-Japanese. So nung dumating mga Hapon dito, yung mga former Sakdals at yung Ganaps, sila yung nag-collaborate with the Japanese. Sila yung nag-fire ng fireworks, so sinasabi dito yung mga Amerikano, mga ganun, sila yung mga espionage agents na. So very openly pro-Japanese kagad sila.
And hindi sila na-organize because I think the Japanese, of course, di ba, bumalik si Benigno Ramos, no? Just before the war, he was sent back here, pero na-impreso siya, dinala siya sa Muntinlupa. So when the Japanese came, nirelease siya. So he was really trying to get into the avenues of power, yung corridors of power, kung sabihin natin. But the Japanese chose the old elite, no? Si Laurel, si Vargas, si Sison. These were old political families. So parang na-shut out siya. And he was offering them, look, meron na tayong handang hukbo sana, yung sakdals, lalaban sila para sa inyo. Ano nga yung kasabihan? My enemy's enemy is my friend. Ayun, at pumutok na nga ang World War II. Sa kainitan ng digmaan ay tinatag ni Ramos ang makabayang kalipunan ng mga Pilipino o ang makapili. Sa popular na kultura, ang makapili ay laging pinapakitang nakasuot ng bayong sa ulo habang nagtuturo ng mga gerilya. Pero mali raw ito, sabi ni Dr. Jose. Mali yun, kasi officially makapili 1944 lang talaga. And the Japanese created this para maging additional forces for the Japanese army. So binigyan sila ng armas, and dinala sila sa bundok, ginawa silang mga guards, o mga kafgu. Exactly the same thing, no? Yung same concept, binabayaran sila, pero hindi sila officially part of the army. So, so silang naghahakot ng mga supplies to the mountains, mga gwardiya sila. So it was an informal army. Maganda man ang naging layunin nila Ramos at ng makapili, negatibo pa rin ang pagkakaguhit nito sa ating kamalayang pangkasaysayan. Pero, Tanong ko lang, bakit hindi ganon kakilala ang mga sakdalista at si Benigno Ramos sa kasaysayan natin? para kina Benigno Ramos, dakila ang layunin ng tinatag nilang makabayang kalipunan ng mga Pilipino o makapili. Pero hindi maitatanggi na ang tingin sa kanila sa kasaysayan ay mga traidor, mga nakipagtulungan sa mga Hapon at nagmulupit sa kababayan. Even after the war, nung sumuko ng Hapon, galit na galit pa yung mga Pilipino sa makapili because the Japanese, they could understand, mga Hapon ito, pinatay yung mga kaibigan namin. Pangkalahatan, sila ay taksil sa mga Filipino at they supported the Japanese. Nakaramihan ng mga sakdalista naging makapili. Even today, pag sinabi mo makapili, is parang sinasabi mo, traidor, o parang makabebe. No? Yung ganun, parang, sinungaling ka, wala, cannot be trusted. Pero kasi sa pananaw nila Ramos, di hamak na mas okay naman ang mga Hapon kesa sa mga Kano. Nung pumutok ang digmaang Pilipino-Amerikano, tanging ang bansang Hapon lang ang tumulong sa atin, nagbigay ng material na tulong. Nagpadala yan ng mahigit sa 100 mga sundalo at opisyal na Hapones at mga material na mga armas. Yung problema sa kanila is nag-side sila sa mga, kumangki sila sa mga Hapon. And because of that, na-stain yung pangalan na to the point that even today, it is stained, still stained. So, It's stained from the point of view kasi na the Americans were the good guys. Yes. Kung mayroong mga traidor, yung mga nag-collaborate sa Amerika. Sapagkat kailanman si Benigno hindi nag-collaborate sa Amerika. Kung siya man ay nagsilbi sa pamahalaan dito sa Pilipinas, ay dala yun ng kanyang pangangailangan na may taguyod ang kanyang kilusan. Traidor ba si Benigno Ramos? Sa akin hindi. Sapagkat kailangan tandaan mo ang mga sinulat niya. Kung mayroong traidor si Quezon. Kung totoo ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi, isipin natin kunyari na natalo ang mga Kano at ang nanalo ay mga Hapon. Di ang collaborator ay sila Quezon, sila Osmeña, at sila Rojas. Hindi ba? Napaka-kontrobersyal nitong sila Benigno Ramos at ng mga sakdalista. Pero teka nga muna, may mga nakakaalala pa ba kung ano o sino ang mga sakdalista? Sakdalista? Hindi ko alam yan. Sakdalista, ngayon ko na narinig dito yun eh. Yung mga kriminal. Sino ba yan? OFW? Tanong ko lang, bakit hindi ganon kakilala ang mga sakdalista at si Benigno Ramos sa kasaysayan natin? Kunyari, sakdal, for example. Hindi nabibigyan ng pansin kasi ito po ay kasaysayan ng mga tao na nasa baba, nasa ilalim ng ating lipunan. Na alam naman po natin sa interpretation po ng kasaysayan, ang kasaysayan po ay account ng mga sikat, kilalang tao. So, ganyan po yung disiplina ng very tradition. Teka nga muna, ano na nga ba ang nangyari kay Benigno Ramos?
It's not really clear kung anong nangyari sa kanya because they say he went to the mountains with the Makapili. Sinasabi ng iba, inambush siya ng mga guerrilla. Sinasabi ng iba naman na pati mga Hapon na wala ng trust sa kanya, kaya pinatay siya. So, there is, I don't know, it's never been conclusively proven. Lamang, ang malungkot nga ay natalo ang Hapon, natalo sila, napatay siya, napabagsak ang eroplanong sinasakyan niya. Pero kung misteryo ang pagkamatay ni Benigno Ramos, ang pagpapahalaga natin para sa mga nagawa niya sa bayan, dapat hindi. I think we should appreciate him for what he actually did. I think before the war, maganda yung record niya. And what he's saying there is still very relevant. Walang nagbago. So kailangan basahin natin ulit. And talagang he had a way of writing. No? So talagang he caught the problems head on. So if we look at him as a writer, as a leader, a mass-based leader, I think that memory should be kept alive. Siguro pwede natin makita doon sa objective na lang, no, na isang Pilipinas na talagang ganap na malaya. Diba sinasabi ng iba na ang himagsikan ng 1896 ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan? Dapat nga natin silang tingnan as mga taong nagsilbi at naglingkod sa bayan. Kaya nga, yun sabi ko, we have to rectify, we have to correct the errors of the past. Na sila ay, nireduce sila, sinabi silang mga rebelde at mga walang kakwenta-kwentang tao. Pero bakit mo sasabihin walang kwentang tao ang isang taong lumaban para sa bayan? Ang sakdal ay isa sa mga kilusa, mga masasabi mong popular movement na umusbong dahil nagpapakita ng kanser sa ating lipunan na hindi nabigyan ng solusyon ng lahat ng mga nagdaang administrasyon mula noon hanggang ngayon. Hindi mo maalis na laging may susulpot na kilusan at may susulpot na isang tao na talagang nagmamahal sa bayan. Milyonaryo ka mat hari, kung ang bayan mo'y alipin, alipin ka rin. Sinasabi nila na wala naman daw talagang pag-aaklas ang ganap na pumapalpak. Lahat daw na revolusyon ay isang hakbang papunta sa tamang direksyon at patuloy na nanganganak hanggat meron pa rin hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Mga kapatid, nakikita pa rin natin ang diwa ng mga sakdalista tuwing nagkakaroon ng mga rally ang mga maglulupa at mga hirap. Tuwing nagkakaroon ng mga protesta laban sa imperialistang mga dayuhan. Dahil mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang history. Magandang gabi po, ako po si Lord De Vera. Mabuhay ang kasaysayan.